So muli magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon at nandito mga po tayo sa Samuel chapter 7 at ang akin pong isi-share ay dito po sa verses 1 to 3 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, kinuha ng mga tagalungsod ng Jerim ang kaba ng tipan ni Yahweh at nila sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol at si Elisar na anak ni Abinadab ang inutasan nilang tagapag-ingat ng kaba. Ang pamamahala ni Samuel sa Israel. Verse 2 po, pagkalipas ng 20 taon mula ang dalhin sa lungsod ng Jerim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at imahin ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglilingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, liligtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Pilisteo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 7 verse 4 to 5. Kaya itinapon nila ang mga imahin ni Baal at Ashtoreth, at sa Panginoon lamang sila naglingkod. Pagkatapos, sinabi ni Samuel sa mga Israelita, magtipon kayong lahat sa Mispa, at ipapanalangin ko kayo sa Panginoon. Yan lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 7, verse 6 to 7. Nagtipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at binuhos sa harapan ni Yahweh. Bilang handog, maghapon silang nag-aayuno at nanangis ng ganito. Nagkasala kami kay Yahweh. Doon sa Mispa ay nanunungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayang Israel. Balitaan ng mga Pilisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita, kaya't humanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Pilisteo. Amen. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 7 verse 8 to 9. Sinabi nila kay Samuel, huwag po kayong tumigil sa pananalangin sa Panginoon na ating Diyos na iligtas niya tayo sa mga Filisteo. Kaya kumuha si Samuel ng isang batang tupa at sinunog ito ng buo bilang handog na sinusunog para sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Panginoon para sa Israel at sinagot siya ng Panginoon. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa unang Samuel Kapitulo 7, versikulo 10 hanggang 12. Ito po ang sinasabi. Habang inaalay ni Samuel ang handog na sinunog, dumating ang mga Filisteo para makipaglaban sa mga Israelita. Pero sa araw na iyon, nagpakulog ng malakas ang Panginoon kaya natakot at nalito ang mga Filisteo. At nagsitaka sila sa mga Israelita. Hinabol sila at pinatay ng mga Israelita na sa daan mula sa Mispa hanggang sa Bitkar. Pagkatapos kumuha Samuel ng isang bato at inilagay sa gitna ng Mispa at Shin. Pinangalanan niya itong Ebenezer dahil sinabi niya hanggang ngayon tinutulungan kami ng Panginoon. Yun lang po, maraming salamat po kayo ng Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 7 verses 13 to 14. Ito po ay para kay Mira Flor Sarte. At ito po ang nakasulat.
Kaya natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nila muli pang sinalakay ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Samuel dahil ang Panginoon ay laban sa mga Filisteo. Naibalik sa Israel ang mga lupain malapit sa Ekron at Gat na sinakop ng mga Filisteo. Natigil na rin ang digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Amoreo. Yan lang po. Purihin Panginoon. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi para sa ating daily devotion ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 7 verses 15 to 17. Sabi po rito, habang buhay na nanungkulan si Samuel bilang hukom sa Israel, taon-taon nagpapalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mispa upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Pagkatapos umuwi siya sa Rama at doon ipinagpapatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom at doon nagtayo siya ng altar para kay Yahweh. Tingnan Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.